Yo, mo patulpo ta mo, papriso ta mo. Timane, balik kog Manila ugma. Ya, lolo ni mo. Yawa ka. Ikaw na mo. Ha? Sir Alex, magandang hapon. Pwedeng pakpaliwanag sa amin ano pong nangyari doon sa video na yon, sir? Yung video na yon, sir, gusto nilang kunin yung cellphone ko, sir. Bakit niyo po sila nadatnan sa ganong sitwasyon? Kasi sir, may nag-chat na sa akin yung dati kong katrabaho dati na yung lalaki daw, palagi daw papasok sa tinitirhan namin. Okay. Tapos sir, kinuprinta ko yung asawa ko, sinabihan ko na anong totoo. May papasok daw na lalaki dyan na oras ng gabi. Sabi niya, nagkakabit lang daw ng kurtina. Kurtina. Grabe naman. Ang dami pwede ipalusot, kurtina pa talaga. Sabi niya sir Ang babaw naman. Nagkakabit lang daw ng kurtina. Sabi ko, okay lang, okay, sige. Hindi ako maniwala sa kanila, sa'yo ako maniwala. Wala na yun sir, pero ako dito, isang linggo na, hindi na ako nakatulog. Kawawa ka naman. Dito ka sa Manila, sir. Tapos sa Davao si Mrs. So, sinurprise mo. Tapos pumunta ako ng opisina namin sir. Sinabihan ko yung amo kong Chinese na, boss, pwede ba ako uwi? Opo. Tingnan ko muna yung pamilya ko kung ano na nangyari. Opo, sir. Pagkatapos sir, kasi sir, yung ticket na yun na time sir, 10,000 yun sir. Kasi rush na flight. Sabi ng amo ko, mahal naman, 10,000. Naghanap kami ng mura sir. Ang nahanap namin, Butuan. Nagbebiyahe pa ako patungo ng Davao, 7 hours para makauwi lang sa amin. Pagdating ko sa Butuan, alas 6 ng hapon. Dating ko sa Davao, doon na sir, pag uwi ko sir, tingin ko sir yung ilaw sir, bakit nakapatay? Pagkatok ko sir, parang nabulabog na sila sa loob. Buksan nyo to. Ganyan, pero naka-open na yung camera sir. Pagbukas nila sir, doon na sir. Dijuhan ko na sila. Si Miss doon, nagsasara lang zipper pa. Kuha doon sa camera, nagsasara ng zipper. Si lalaki, anong ginawa doon? Gusto ng asawa ko sir eh. Huwakan ako sir eh. Kasi baka mag-away kayong dalawa doon. Sino itong si lalaki? Security guard daw yan sir eh. Sa mall sir. Matapos po yung ganong insidente, naawat po kayo. Tumakbo na yung babae sir eh. Anong nagawa niyo po? Wala na po kasi... Hindi nyo sinuntok yung lalaki. Sinuntok ko yung lalaki sir, pero nakatakbo pa yung lalaki. Kasi tumayo yung anak ko, niyakap ako ng anak ko. Pagkuha ko ng anak ko, ang taas-taas ng lagnat, doon ako muyak sir. Grabe yung ginawa ng nanay mo sa akin. Ilan taon po yung anak nyo? Mag2 taon pa ngayong November sir. Yun po yung nag-iisa nyong anak. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Rohaima. Po. Nahuli po kayo ni Mr. Caught in the Act. Ang sinasabi niyo po, kaya nandoon po yung si Jamslay Fiscal, ay sapagkat nag-aayos ng kurtina ninyo. Ito po kasi yun, sir. Sige. Pag alis niya po, okay naman po kami. Tapos po, hindi ko po siya maintindihan kasi yun naman po talaga yung sinasabi niya sa akin na kahit hindi pa po ako sa kanya nagaganon. Wala po talaga akong ginagawa na ganon. Wala pa po. Wala pa? Okay, so bakit mo nagawa yon? Kasi po, nung time na nag-aaway po talaga kami palagi-palagi. Ano pinagawayan nyo? Sir, kahit ano na po yung pinagbibintang niya, sir. Yung pinagbibintangan niya po ko na nandun po ako sa maraming tao, kahit nandun ako sa nagasimilar ako. Nung time na nagasimilar ako, sir, sinasabi niya sa akin na, ba't ano ginagawa mo dyan? Binibintangan ka na, hindi mo naman ginagawa, kaya gawin mo na lang para masulit na yung bintang. Hindi po sa ganun, sir. Kasi yung time na yun, sir, nagkasakit po yung anak ko. Sinabihan ko po sa sir na may sakit yung anak ko. Ma'am, nasa video okay ka ngayon, kasama mo si Jamslay. Hindi po, nakasakay po kami sa jeep. Bakit mo pinatulan tong si Jamslay? Hindi ka naawa, nagkakayod kalabaw itong si Sir di sa Maynila para sa inyo at ng anak mo, tapos nagluloko ka. Sir, may sasalita pa ako sir. Sige. Kasi sir, yung nahuli ko sila sa akto sir, tinanggap ko yan ulit sir. Dalawang beses na pala ito? Oo, 2 beses na yan sir. Tinanggap ko na yan ulit sir. Sinabihan ko siya na, sige, yung ginawa mo sa akin ngayon, kakainin ko yung pride ko. Tatanggapin kita, uwi tayo sa inyo. Yung pamilya niya sir, hindi nagarinig na nagsumbong ako sa pamilya nila sir. Kasi sabi niya, mag-abroad daw yun sir eh. Kasi yung flight namin doon, June 26, balik kami dito sa Manila sir. Dito sa Imos ako doon sa Batangas. Tapos sir, nakikita ko pa sila sa lalaki sir, may communication pa sila, ganyan pa sila. Minamaydi siya ng lalaki, pinuprofile pa, ganyan. Dalawang beses na po, hindi siya nahuli. Oo sir, tinanggap ko na yun sa uli sir. Tapos sir, sinabihan ko na siya, ayusin mo lang buhay mo para sa mga anak mo, ganyan. Ngayon sir, tumawag yung agency niya. Sabi ng agency niya, ikaw pa yung si Alex Morales? So, opo ma'am. Ikaw yung pabayari ng accommodation kasi umuwi na yan si Rohaima. Sabi daw niya sir, sinabihan, parang may sumanib na kaluluwa daw kasi sir kasi parang nagwawala doon siya sa accommodation sir. Tapos, pinauwi siya ng Davao. Sabi ko sa kanya, uwi ka ng Davao. Tapos, didiretso ka na sa inyo. Hindi na dumidiretso sa kanila, sir. Dumidiretso sa Cotabato, sir. Nagsama pa sila ng lalaki, sir. May nag-chat sa akin, sir, yung kwan ng lalaki, sir, na gumawa daw sila ng kasulatan sa chairman na wala daw siyang asawa. Tapos, sir, kinasal pa na sila doon sa
Cotabato, sir. Kinasal na sila. Oo, kinasal pa sila sa Cotabato, sir. Kulong na to. Gusto ko na sana, pakulong na lang siya, sir. Sige. Ma'am Rohaima, Po. gusto kang ipakulong ni sir kasi nagpakasal ka pa pala doon sa security guard. Wala po kasi. Anong sabi mo wala? Kinakausap mo nga yung, kinausap mo nga yung nanay mo. Alam mo ba? Yung magkausap ko ng nanay mo, umamin ng nanay mo na kinasal kayo. May record pa nga ako eh. Nag-usap kami ng nanay mo eh. Mga utrinan ka pa. Ma'am, gusto ko rin niya pakasuhan, makulong. Paano yun, ma'am? Anong reaksyon niyo po? Opo. Okay sa'yo? Hindi po. Gusto niyang maayos yung lahat. Iniisip ko po, sinasaktan niya ako. Nung wala pa kami, wala pang lamat yun. Paano pa kaya pag meron na? Ma'am, bulok na po na rason yan. Nananakit bago pa ako nangabit. Kung nananakit siya, pakulong mo siya, magpa-blatter ka, sampa mo ng kaso, hindi yung kaya ako nangabit kasi ako'y sinasaktan. Bulok na sagot yan, madam. Nga ako record sa barangay na sinasaktan ko yan. Yung sinasabi ko, kung talagang nananakit ang inyong mga mister, magpa-blatter kayo, magpa-police blatter, barangay blatter, kasuhan nyo, huwag kayong pumayag. Kung totoo. Sir, pwede mo naman kasuhan to kasi yung pong nagpakasal siya, meron kayong kopya nun, pagpapakasal niya? Record lang yun ng salita lang, sir. Video na yan, plus yung pong dokumento galing sa PSA kung totoo yung sinasabi nyo. Pwede na po natin gamiting ebidensya yan sa korte pag kayo po nagsampa na ng kaso. Ano po? Kasi sir, na-open pa niya yung account isa ko, sir. Doon kami nagkukumbo ng chat, sir. Sinabihan ko nga siya, bakit mo pinag-delete mo yung mga chat mo? Siya, utak ba utak? Mautak siya. Oo, utak Kita ba mo, utak? masakit yung nangyari kay sir pero nakuha pa niyang tumawa. Galing pa ako nagkasakit, sir eh. Hindi ako makalakad, sir eh. Kasi na-stress na ako, sir. Wala na akong tulog, sir eh. Grabe yung ginawa sa akin ng asawa ko. Kahit mamatay ko, sir, hindi ko malilimutan yan, sir eh. Gusto ko na lang yung kunin yung anak ko, sir. Yan po, matutulungan namin kayo. Idadaan po natin sa DSWD. Hindi siya karapat-dapat maging nanay. Kasi inabandon yan yung tatlong anak niya, sir eh. Sinabihan ko sa kanya, sir, nandun pa yan sa Cotabato, sir. Umuwi ka na lang para hindi na tayo makarating doon. Umuwi ka na lang doon. Alagaan mo yung mga anak mo, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi na ako uwi doon sa amin. Ano pang gagawin ko doon? Ganyan-ganyan. Rohaima, gusto mong kausapin si sir kasi ang gusto niya mangyari, kasuhan ka raw po ma'am hanggang sa makulong ka, pati yung boyfriend na si Jamslay. Ano din po yung karapatan ko po para sa anak ko? Yung binabastos niya po yung anak ko. Pag nagsasama po kami ulit, paano na lang po? Sabi mo, binabastos niya ni mister ang anak nyo. Kayo po ang nambabastos sa anak nyo. Nandiyan po yung anak nyo, kayo po ay nagigipag-kabit mo. Hindi po. Anong walang ginagawa? Kitang-kita sa video, sinasara mo pa yung zipper mo. Ma'am, huwag mong tawagin bastos si mister. Ikaw po ang bastos. In fact, pwede ka pang kasuhan ng child abuse. Sa loob ng pamamahay mo, nandoon yung 2-year-old na anak mo, ikaw ay nagigipag dito sa boyfriend mo na si Jamslay Fiscal. Sinong bastos sa inyong dalawa ngayon? Yung sinabi niya na papakainin na ng niya yung anak ko. Sinabi mo na ba yan? Yeah, sir, sinungaling yan, sir. Bakit magsisungaling ako? Bakit gagawin ko yun sa anak mo? Tinanggap ko nga yung mga anak mo eh. Sinusuportahan ko nga yung mga anak mo doon eh. Kayo, wala kayong mga Ayoko kuntay. pa na dong. Meron siyang anak. May mga anak yan, sir. Dalawa, sir. Sinusuportahan mo? Sinusuportahan ko din, sir. Ang bait-bait pala nitong si sir. Ma'am, kahit na hindi niya anak, sinusuportahan niya. Tapos, Hindi ko nga alam, Hindi sir. na, Bakit nilulukan sir, niya ako, hindi sir? na sinusuportahan, sir. Ngayon lang siya, nung time na nagkalamat na, sir, dyan na siya dyan na siya nagsuporta. Hindi po siya nagsuporta nung time na, dinala ko po yung anak ko sa bahay namin, nung nagsama kami, dinala ko po yung anak namin, yung anak ko, yung dalawa, dinala ko po doon. Pero binabastos niya po, anong ulam natin niya? Sasabihin mo, dito yung kainin mo, hati-hatiin niyo. O, okay lang ba yun? Sinabi ko sa kanya, ba't mo ginaganon yung anak ko? Sinasabi niya, alam naman yun ng nanay mo. Pakita mo yung chat kung para maniwala kami. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako balikan sa'yo. Ano pa bang makukuha ko sa'yo? Susamot na Gusto ko. ko na lang kung makulong ka. Ganyan na lang. Tinatakot niyo pa ako. Sabi nila, hindi daw siya mapusampahan ng kaso, sir eh. Kasi Sinabi wala daw ko, kaming, sir. wala na akong Sinabi mo. miris na ipapakita sa inyo, sir. Sabi niya, Kiss lang po. di daw siya matatablan ng kaso daw. Attorney Gary Tungol, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Number 1, nakita po ni Mr. at nabidyohan niya si Mrs. at yung kanyang kalaguyo sa loob ng kanyang apartment at bagamat hindi nakapatong sa isa't isa, tong si Rohaima at sa Jamslay, sa video makikita si Mrs. nagsasarap pa ng kanyang zipper. Number 2, pangalawang beses na pala nangyayari ito, nung una pinatawad niya at nag-usap pa sila sa barangay. And then number 3, nandoon yung anak nila habang si Mrs. at yung kalaguyo gumagawa ng milagro. Anong assessment mo, attorney? Base po dun sa mga sinabi niyo, Sir Rafi, and base sa mga sinasabi po ni Mrs.
I don't think she even denies the fact na meron po siyang kalaguyo. I mean, there is some bare denials lang, pero malakas po kasi ebidensya natin na, again, nangyari na to, and inamin niyang nangyari na to. Second po, may video po tayo which shows yung pinaka-recent po na pangyayari ng adultery. So, pwede po natin siyang kasuhan doon ng adultery po. How about child abuse? Pwede natin isama? The child abuse, we can enter it into neglect po, Sir Rafi, kasi baka naman yung pangyayari, yung kanyang pangangabit is in plain sight ng bata, which is not healthy for the child. And if we can show na may negative effect po sa pagpapalaki ng child, then the case for child abuse may prosper, Sir Rafi. Okay. Meron balita si Sir na nagpakasal daw itong si Mrs. Sa iba? Sa akin po, Sir Rafi, hindi po yan sang-ayon rin, no? Kahit sabihin pa po natin na Muslims sila or sila ay naniniwala sa Islamic faith. Kasi as far as I know, ang lalaki lang po sa Islamic faith ang pwede mag-keep ng multiple wives. Hindi po pwede na ang Mrs. ay may kasal na dalawa. Regardless, there is a case for bigamy here, Sir Rafi. Okay, so maraming kaso pwede may isang palabang dito kay Rohaima. Yes, sir. Marami po talaga. So swak na swak, pasok sa banga, ika nga. Tama? Yes, sir. And yung mga sinasabi niya po na pang-aabuse ng mister sa bata, if she can prove it, like she says, then we don't stop her from filing naman, Sir Rafi. But again, sa ngayon, tulad niya po siguro ng pagkabasa niyo, baka empty allegations lang to. Pwede bang isama sa pagsampa sa kaso itong si Jamslay? Yes, definitely, sir. Doon po sa adultery, lagi pong dalawang kinakasuhan. So, pati po sa bigamy and doon po sa child abuse, Sir Rafi. So, kasama po siya sa lahat ng kasong maaari natin i-fight po. Sige. Thank you, Atty. Gary Tungol. Tapos yung bata, sir, pwede mo makuha yan. Makuha ko yung bata, sir. Tutulungan po kayo ng DSWD, tapos korte, mapapakita natin yung mga ebidensya mayroong hawakan na hindi siya karapat-dapat maging nanay at saka hindi na po healthy yung environment ng bata kung siya pong nanay dahil siya po harap-harapan gumagawa ng kababalaghan. And then yung korte po magde-decide in your favor na para yung bata matransfer sa iyo kahit na po ito'y below 7 years old. Okay? Sige po, sir. And we will help. Salamat po, sir.